Nagpatuloy ang storya at makikita natin si Moon-ing na tinitignan ang isang social media account na punong-puno ng pictures niya. Sinabi niya kay Maria na, "Aba, so nakita pala ng ibang mga tao ang picture ko dito kaya sila nagpapa-picture sakin ngayon meow. Sorry naman kung hindi ko nasabi sa'yo, sana ay mapatawad mo ako." Nag-scroll down pa ang pusa sa phone habang iniisip ni Marie Tikawa kung magagalit kaya sa kanya si Moon-ing sa pag-upload ng walang polem. Ilan pang sandali ay sinigawan na siya ng galit na pusa at sinabing, "Dapat lang talaga na mag-sorry ka meow. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito? Bilasan mo nga dyan at kuhanan mo pa ako ng picture at upload mo meow. Ay sus Mariasep kang pusa ka." Bigla namang nag-posang ng iba't ibang post si Moon-ing na kala mo ba Gigimon? Meron siyang nakapis, sad boy style, umiinat-inat at marami pang iba. Habang kinukuhanan siya ni Marie nakala mo bang expert photographer? Ang lakas talaga ng kamandag mo Moon-ing. Sobrang nang cute naman insan. Maganda naman ba ang mga pictures meow? Ipagkalat mo na ang balita, na kung gusto nilang makita ang cute at cool na Wonder Young Cat Merchant na si Moon-ing, kailangan lang nila akong hanapin sa 38th floor meow. Siguraduhin yung magdala kayo ng rewards at bigyan niyo ang videong ito ng stars para makita akong sumayaw meow. Ito na ang moment kung saan ang best cat star in history was born. Matapos ang ilang sandali ay makikita natin si Moon-ing na naglalakad na pauwi at mukhang pagod na pagod. Bigla niya naman din ilaan ang kanyang maasim-asim na kilikili habang sinasabi na siguradong maganda ang kalalabasan ng kanyang mga picture, at aayusin niya daw ang kanyang balahibo para sa susunod. Sinabi niya din na, "Ang galing ko talaga meow, naririnig ko na ngayon pa lang ang tunog ng rewards na paparating. Tignan ninyo ako meow, ang great sales cat Moon-ing, sa palagay ko ay kaya ko ding maabot ang chairman position ni Tommy. Nyahahaha, hayop talaga, ang ganda kong lalaki." Hayop ka talaga! Bigla namang may bumuga ng malakas na hangin sa kanya habang siya ay tumetawa. "Ano ba naman na yan meow? Matapos kong paghirapang ayusin ang mga balahibo ko, nag-ulo na naman." Subalit paglingon ni Moon-ing ay bumulaga sa kanya ang dalawang pagkalaki-laking mga wolf. At dahil doon ay nanginig siya sa takot. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay meron pa palang palapit sa kanyang likuran. At ito ay ang leader ng wolf mercenaries na si Dennis Arf Arf. Napasigaw na lang si Moon-ing sa takot at hindi malaman ang kanyang gagawin. Hinampas ng malakas ni Dennis ang kanyang paws sa tabi ni Moon-ing at kamuntikan pa siyang tamaan. Tinanong niya si Moon-ing kung siya daw ba ang Wonder Young Merchant na binili ang straw hat sa isang blacksmith sa Merchant District. Nanginig sa takot si Moon-ing at napatunganga sa wolf. Nagulat din ako kasi bakit ganyan ang pagkakadrawing sa buntot niya. Hindi na nakapagpigil si Dennis at pasigan niyang sinabi na, "Sumagot kang pusa ka. Ano ang ginawa mo sa straw hat na binili mo sa blacksmith? Kung hindi ka sasagot ay pupunitin ko yang pagmumukha mo." Dahil sa takot ay napaiyak na lang ng sobra ang kaawa-awang Moon-ing natin, at siya ay napamiyaw-miyaw. Ilan pang sandali ay may bumagsak na bagay sa harapan ng mga wolf. Tinignan ni Dennis ito mabuti at lumalabas na ito pala ay isang acorn na nagsimulang maglabas ng usok. Nagulat ang lahat dito at sila ay nagtaka kung saan ito nanggaling. Napansin ng mga wolf na ito daw pala ay isang smell bomb at tila ba ay namamanhid ang kanilang mga ilong dahil sa amoy. Habang nagkakagulo ang lahat ay may makikita tayong elemento na nagmamatsyag sa kanilang likuran. Hinawakan nito ang kamay ni Moon-ing at lumalabas na ito pala ay si Fox at dumating ito upang iligtas siya. Sinabihan niya si Moon-ing na wag mag-ingay hanggang sa sila ay tumakbo ng napakabilis at iniwan ang tropahan ng mga wolf. Hamupa na ang smoke bomb at napansin ni Dennis na nakatakas na ang mga animal. Kaya naman sinabihan niya ang mga tauhan na habulin sila. Subalit hindi pa din pala nakaka-recover ang mga ito sa smoke bomb at sobrang sumasakit na daw ang kanilang mga ilong. Dahil doon ay tinanggap na lang ni Dennis na bag-fail sila sa kanilang mission. Makikita naman nating sina Moon-ing at si Fox na pagod matapos tumakbo ng malayo. Sinabi ni Fox na, okay na daw at siguradong hindi na sila maabutan ngayon. Nagpasalamat si Moon-ing kay Fox sa pagligtas niya sa kanya, at sinabi ni Fox na binabawian niya lang din si Moon-ing sa pagtulong sa kanya nung nakaraan. Natuwa naman sa kanya si Moon-ing at sinabing babawian niya daw ulit si Fox in the future at sinabing, by the way, mahilig ka ba sa grilled fish meow? Nakahanap naman bigla ng chance si Fox at tinanong si Moon-ing kung okay lang bang samahan niya si Moon-ing.
Gusto niya daw kasing matuto ulit sa magagandang teachings ni Moon-ing tulad dati. Pumayag naman si Moon-ing doon bilang pasasalamat. Niyaya niya na nga si Moon-ing at sinabing may alam siyang shortcut. Ngunit sinabi ni Moon-ing na bago yun ay kailangan niyang pumunta sa Merchant Guild upang ma-promote bilang mid-level merchant. Nagulat naman si Fox doon at sinabing, promotion sa mid-level merchant. Paano nangyari yun? Ilang buwan ka palang nagiging active bilang isang wandering merchant Subalit napaisip si Fox nung tinanong siya ni Moon-ing kung paano naman daw niya nalaman yun. Kinabahan siya dahil baka malaman na siya ay isang agent sa Inspection Bureau. Nagsuspect siya si Moon-ing kay Fox dahil sa nalalaman niya. Hanggang sa pasiga nitong tinanong na, Meow, nalaman mo ba yan kay Moymoy? Demonyo talaga yung kulangot na yun. Ay tama ka doon Moon-ing, madami kasing kinwento sakin yun si Moymoy. Habang nanggigihil si Moon-ing kay Moymoy ay nakaramdam naman ng peace of mind si Fox. Matapos nun ay tinanong niya si Moon-ing kung paano niya daw nagawang makaipon ng 1,000 tower coins sa loob ng maikling panahon lamang. Napakataas daw noon, pwede daw niya bang malaman kung anong mga special items ang kanyang mga binibenta. Nagduda si Fox kay Moon-ing dahil sigurado siya na kung walang special support si Moon-ing ay imposibleng makapag-ipon ng ganoon kalaking coins ng ganong kabilis. Kailangan niya daw malaman kung may criminal ba siyang mga backer at kung nagbebenta siya ng mga dangerous items ay kakailanganin niya siyang arestuhin sa ngalan ng Inspection Bureau. Subalit habang nag-iisip siya ay sinagot lang siya agad ni Moon-ing ng cherry tomatoes. Napatanong naman si Fox sa sinabi ni Moon-ing. Yung pula at bilog na mga crops ba yun? Ayun ba ang cherry tomatoes? Oo tama ka Meow. Na-sold out na kasi ako ngayon kaya hindi ko siya mapapakita sa'yo, papakita ko na lang next time Meow. O siya, tara na at wala na tayong oras Meow. Tila hindi naman makapaniwala si Fox kung paano siya nakaipon ng 1,000 tower coins dahil lang sa cherry tomatoes. Habang nagpatuloy ang kanilang paglalakbay ay hindi pa din ito maalis sa isip niya. Napunta naman tayo sa isang syudad sa United States. Makikita natin ang Vice President ng Pure Bold Foods na si Jay Matalo na may hawak-hawak na D-grade cherry tomato. Napansin niya na mas masarap ang lasa nito kaysa sa dating version, at isa pa ay 20 grams na ng fats ang kaya nitong ma-burn. Tinanong niya naman ang isang babae na may dalang paso ng cherry tomato plant kung may resulta daw ba ang pagtanim ng mga magic cherry tomatoes sa Earth. Lumalabas na ito pala ay ang nagbabalik na si Maui Taylor, ang CEO ng Jupiter Drugstore. Nani? Sinabi niyang, as you can see, lumalka ito bilang isang typical at normal na cherry tomato. Ganun ba? Sabi ko na nga ba hindi pwede dito? Kamusta naman ang resulta sa pagtanim sa kanila sa tower? Ano akala mo sakin weak? Kilalanin mo ang kausap mo. Siyempre, successful yun at nakapagtanim na kami ng 100 E-grade magic cherry tomatoes sa first floor ng tower at konti na lang makakapag-harvest na kami ng 10. Wow naman Maui, ang galing mo pala, hard worker ka. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo Jay, isa itong team effort ng ating mga kumpanya. Bigyan lang natin ng ilang panahon pa at magagawa na nating makapag-harvest ng 50 soon. Kamusta naman ang budget para sa tower farm project natin? Huwag kang mag-alala dahil napasa ko na yun sa board members. Nagre-recruit na din kami ng mga hunters upang makagawa ng farm at ma-clear out ang mga nakapaligid na monsters sa area. Hihihi, finally, ang long-awaited na business ko na natigil dati ay back in operation na. Let's go Tower Farm Project. Makikita naman natin sa huling eksena si Tommy na nagha-harvest ng mga kamatis. Nako, may kakompetensya na si Tommy sa business.